Wakas ng Florante at Laura, saknong 324 hanggang 379. Maglaro tayo! Piliin ang insektong may kasamang tamang impormasyon batay sa nakaraang kabanata. Ayon sa langgam, itinalaga si Florante na maging general ng Albania. Ayon sa alitaptap, karaniwan lamang sa paningin ni Florante si Laura. Ayon sa tutubi, labis ang pag-aalala ni Laura para kay Florante. Ayon sa tipaklong, mabilis na talo ni Florante si General Osmalik. Ayon sa gagamba, may nagtangkang sakupin ng Albania. Kung tapos na, narito ang mga kasagutan. Ang tamang mga kasagutan o tamang impormasyon batay sa nakaraang kabanata ay ang langgam, ang tutubi at ang gagamba. Score mo, comment mo. Kaya naman magpatuloy na tayo sa susunod na bahagi, ang wakas ng Florante at Laura. Kabanata 26, Pagtataksil ni Adolfo. Matapos iligtas si Laura, sinabi niya kay Florante na binihag ng mga Moro sina Haring Linceo at Duque Briseyo. Nag-utos si Florante na lusubin ng hukbo ang Albania at bawiin ito sa kamay ng mga taga-Persya. Nang makapasok sa kaharian ng Albania, ay agad na tumuloy sa kulungan at pinalaya si Haring Linceo at Duque Briseyo. Pinalaya na rin ni Florante pati si Adolfo mula sa pagkakakulong dahil sa likas na kabaitan at pagiging magkababayan. Muling nagdiwang ang lahat ng tao dahil sa lubos na pasasalamat nila kay Florante. Labis ang kasiyahan ng lahat, pero salungat lahat ang nararamdaman ni Adolfo. Nais pakasalan ni Adolfo si Laura dahil sa pagnanais niyang maging hari ng Albania. Naramdaman din niyang mahal ni Laura si Florante, kaya mas lalo itong nainggit. Nagdaan ang panahon at nakaranas pa rin ng pagsalakay ang Albania, katulad ng hukbo mula sa Turkiya at marami pang digmaan. Ngunit dahil si Florante ang inatasang maging general, napagtagumpayan nila ang lahat ng laban. Pagkatapos ng isa pang laban sa Etolia, nakatanggap siya ng liham mula kay Haring Linceo na nagsasabing bumalik siya ng mag-isa sa Albania. Ipinagkatiwala ni Florante kay Menandro ang pamamahala ng hukbo laban sa Etolia. Pagdating sa Albania, laking gulat ni Florante nang makita niyang pinaliligiran siya ng 30,000 mga sundalo at agad siyang nilagyan ng gapos at ikinulong. Labis ang pagkagulat at pagkalungkot nang malamang pinapatay ni Adolfo sina Haring Linceo at amang si Duque Briseyo. Labis ang galit at inggit niya kay Florante. Kaya paghihiganti at kamatayan ni Florante ang nais ni Adolfo. Pag-isipan, mapapatawad mo ba ang nagtaksil sa iyo? Kabanata 27. Nagsalaysay si Aladin. 18 araw na si Florante sa bilangguan. Gabi siya kinuha sa kulungan, dinala sa gubat at iginapos sa puno. 2 araw naman ang lumipas bago siya muling magising. Nang magkamalay ay nasa kandungan siya ni Aladin. Nagpakilala si Aladin bilang taga-Persya na anak ni Sultan Ali Adab. Sinubukan niyang ikwento ang tungkol kay Florida at kanyang ama, ngunit naunahan ito ng kanyang mga luha. Minsan na ring nakaranas si Aladin ng madaming gyera, ngunit mas nahirapan siya sa laban para kay Florida. Maswerte siya sa matagumpay na panliligaw kay Florida, ngunit kasawian ang
pagitna ng kanyang ama sa kanilang pag-iibigan. Kaya kahit nagtagumpay siya sa gyera sa Albania, umuwi pa rin siya sa Persya na parang bilanggo. Nabawi ni Florante ang kaharian ng Albania laban sa hukbo ni Aladin. Kaya ito ang sinabing dahilan ng sariling ama upang siya ay hatulang pugutan ng ulo. Ayon pa rin sa pagsalaysay ni Aladin, may dumating na general sa piitan ni Aladin bago pa man siya pugutan. Ang general ay may daladalang balita na hindi na raw siya pupugutan ng ulo. Ngunit kapalit nito ay kailangan niyang umalis sa Persya. Ang balitang ito ang lalong nagpahirap kay Aladin dahil mas nanaisin na lang niyang mapugutan ng ulo kaysa mabuhay na alam niyang may kasamang iba ang mahal niyang si Flerida. At higit na masakit, ito ang kanyang sariling ama. Pag-isipan, ikamamatay mo ba ang pagkawala ng iyong minamahal? Kabanata 28. Si Flerida. Sa isang panig ng gubat, si Flerida naman ang nagsalaysay. Nang malaman niyang pupugutan ng ulo ang mahal na si Aladin, ay nagmakaawa at lumuhod ito sa paanan ng masamang pinuno na si Sultan Ali Adab. Sinabi ng sultan na kung hindi tatanggapin ni Flerida ang pagmamahal ng sultan ay hindi patatawarin si Aladin at papupugutan ng ulo. Dahil sa takot na mamatay ang sintang si Aladin ay pumayag na ito sa kagustuhan ng sultan. Natuwa ang sultan sa naging pasya ni Flerida. Ngunit katulad ng kasunduan ay pinalaya si Aladin sa sariling bayan. Labis ang pagdurusa ni Flerida sa pagkawala ni Aladin. Naging abala ang buong kahariang Persya sa kasal ni na Flerida at Sultan Ali Adab. Bago pa man maikasal ay naisipan na ni Flerida na magdamit pang sundalo at tumakas sa palasyo. Siya ay dumaan sa bintana. Napadpad siya sa gubat at nagpagala-gala ng halos ilang taon, hanggang sa mailigtas niya si Laura laban sa masamang balak ni Conde Adolfo. Pag-isipan, kaya mo bang isakripisyo ang buhay mo para sa minamahal? Kabanata 29. Salaysay ni Laura at Flerida. Si Laura naman ang nagsalaysay. Nang umalis daw si Florante sa Albania, ay pinaniwala ni Adolfo ang mga tao na si Haring Linceo ang nagtatago sa mga pagkain at trigo, kaya sila nagugutom. Ngunit si Adolfo pala ang nag-uutos na gawin ito upang maggalit ang mga tao sa hari. Agad na pinatalsik ng taong bayan si Haring Linceo sa trono at pinugutan ng ulo. Umakyat sa trono si Adolfo at binalaan niya si Laura na papatayin kung hindi susundin ang gusto niya. Nagkunwari si Laura ang gusto na niya si Adolfo para makahanap ng paraan para padalhan ng liham si Florante at iparating ang mga nangyayari sa Albania habang nasa pakikidigma si Florante. Naharang ni Adolfo ang liham kaya peking liham na may selyo ng hari ang natanggap ni Florante. Nakasaad doon na umuwi siya ng mag-isa sa Albania at iwanan ng hukbo kay Minandro. Samantalang ang totoong sulat ni Laura ay nakarating naman kay Minandro, kaya agad na sumugod ang hukbo pabalik sa Albania. Tumakas si Adolfo nang dumating ang hukbo sa pamumuno ni Minandro. Dinala ni Adolfo sa gubat si Laura dahil sa masamang balak. Ayon sa kwento ni Flerida, nang dumating siya sa gubat ay may narinig siyang boses ng babaeng nanganganib. Sinundan niya ang pinagmumula ng tinig. Agad niyang pinana si Adolfo na sanhi ng kanyang pagkamatay. Pag-isipan, dapat bang gawin kahit masama?
maabot lang ang pangarap. Kabanata 30. Wakas. Habang nagsasalaysay si Flerida, ay biglang dumating si Menandro. Labis ang tuwa nang makita niya si Florante. Nagdiwang din ang hukbo nila mula sa pagkapanalo sa Itolia. Pagkalaon ay dinala ang 4 sa kaharian ng Albania. Nagpabinyag sina Aladin at Flerida bilang isang Kristiyano at nagpakasal. Nasawi si Sultan Ali Adab, kaya bumalik na sina Aladin at Flerida sa Persia upang doon maging mabuting pinuno. Sa Albania naman ay bumalik ang kaayusan sa kaharian dahil sa maayos na pamumuno nila Haring Florante at Reyna Laura. Pag-isipan, totoo bang hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan?